Hi guys! Today magkakaroon tayo ng shoe review ng 361-degree DVD GUI. Isa to sa mga budget shoes ni Spencer Dinwiddie, no? So, dalawa siya. And ang masasabi ko lang, mabilisan, mukhang nakahanap na naman tayo ng isa sa mga best budget shoes this 2024. Samahan nyo ako guys, i-review natin to para malaman nyo kung bakit ko yan nasabi. Start na tayo, let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. 361-degree Spencer Dinwiddie GUI. Nung una nagtataka ako, bakit dalawa pa ang ginawa na budget shoes ng 361-degree na related kay Spencer Dinwiddie na masyadong magkasabay lumabas. So ngayon nalaman ko na kung bakit okay lang na magkasabay sila. Kasi magkaibang sapatos naman po pala sila. Sasabihin ko na kagad kung ano yung pagkakaiba nitong dalawa, no? More on outdoor, ang outsole nito. Gumamit po siya ng Rubestec outsole. And ito naman, more on indoor po talaga. Mamaya explain ko yan sa traction and outsole. Pero mag-umpisa muna tayo sa aesthetic and material. Actually, pareha sila pogi eh. Meron tong 4 na colorway ngayon, pero parang may mga padating na bago eh. Nakakatuwa itong 361-degree, no? Lagi silang nagdadagdag ng maraming colorway. So, tayo, syempre, mas maraming option, di ba? Yung shape nito, gustong-gusto ko. Simple, walang ginayahan. Ang low cut to mid cut. Nandiyan siya. Woven uppers po ang meron nito, no? All throughout. Meron din po siyang external heel counter, no, na tinatawag lang rigger. Gumamit po ito ng full length po na quick foam light. And sa lacing system, meron po itong quick lock technology. Ayan. So, marami naman nilagay pa rin na technology dito considering budget shoes siya. Kasi hindi nila tinipid. Pati sa itsura guys ha, itsura ang pinag-uusapan natin pa naman ngayon. Yung mga material, yung itsura niya, aesthetic, yung shape, nag-work sa akin eh. Ito naman ang maganda and unique kahit pa paano. No? Ang galing na mag-design ng mga Chinese brands ngayon, nakakagulat. Pati yung mga color combination nila, napakalulupit. Ang galing, ang galing. Hindi mo kang cheap. Hindi mo kang affordable na shoes. Kumbaga doble. So dahil dyan guys, aesthetic and material, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. Mataas pa rin. Kaya lang hindi ko siya na perfect kasi wala siyang torsion plate. Pero kasi considering, syempre, kahit pa paano, signature shoes pa rin siya. May pangalan pa rin na NBA player to eh. Sa ganung presyo, worth it po talaga to. Next, traction and outsole. Na for me, guys, ito, dito po siya nagsa-shine. Ito ang kanyang best selling point. Traction and outsole. Gumamit po ito ng solid rubber outsole. Na merong mga circular, na parang mga maze nga. Parang maze siya. So anyway, meron ditong logo. And guys, ang masasabi ko lang sa traction niya, top tier traction po talaga. Almost the same yata to ng material ng traction yung DVD2 nung kanyang premium shoe, yung main line ng Spencer Dinwiddie, no? Kasi ganun din eh. Pati yung squeak niya maingay, parehas, stop on a dime, hindi rin masyado nag-a-attract ng dust, malinis. Siguro hindi na kailangan punasan. Wala talagang in-attract na dust eh, no? Very squeaky. Kaso lang ito guys, makinig kayo. Yun nga, sinabi ko kanina ang difference nilang dalawa. Ito more on outdoor shoes, ito more on indoor shoes. Kasi parang maliliit ang kanyang grooves, masyado. And medyo mas malambot. Parang kaparehas nga ng DVD2 na parang hindi ito masyadong suitable talaga for outdoor. Pwede pa rin, pero hindi po siya great for outdoor. Mapupudpud din po ito kagad. Eh, di kung gusto mo ng outdoor shoes, dahil napakamura lang naman ito, bumili na lang kayo nito. Diba? Ito yung outdoor shoes eh, Rubestec to. So dahil dyan guys, almost perfect pa rin. Bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Napakataas pa rin kasi parang nahila pa rin siya dahil napakaganda po ng traction nito. You will feel secured talaga, safe, na titigil ka talaga. Next, punta na tayo
sa safety and support, umpisahan ko na sa salitang ganito, no? Sakto. Sakto yung support niya. Hindi overrated, hindi ka naman wow. Perfect. Everything, down to the last. Lalo na kung gwardiya ka, no? Kasi umpisahan natin dito sa rigor. Ganito yung gusto kong hill counter, sakto lang, hindi sobrang tigas. Ang pangit naman yung hill counter mo, sobrang tigas, hindi na makagalaw yung ankle mo. No? That's what she said. Ito sakto lang na, guys, like ko sinasabi, ang heel counter, isa sa pinaka-importanting parte ng sapatos, no? Kung masyadong malambot ito, mataas yung risk ng tapilok. Ito guys, on this case, napakaganda po ng heel counter, kaya panalo po talaga. Ang ganda ng lockdown dito. Next, yung move-in uppers niya actually, supportive na. Supportive na to. Hindi na to mag-expand guys masyado. Very supportive na siya. Plus maraming infusing. Plus yung ano naman guys, yung foam, yung quick foam light, umangat naman po siya na nag-act as a sidewall. So sa mga jab step, euro step mo, no, side to side movement mo, covered ka naman, mararamdaman mo naman talaga yung lockdown, no? Anyway, umaabot to dito eh. Yun ang maganda, hindi lang siya tumigil dito yung rigor. So nakakatulong pa rin naman kahit papano sa mga lateral containment. Plus dito guys yung mga infusing kahit papano, no, okay yung pakiramdam dito sa toes, no, hindi masyado nagagagalaw, hindi dumudulas, no, stable or talaga intact yung mga daliri ng pako dito, which is good. Anyway, i-add ko na rin kasi kung parang mala Kyrie Irving kayo, dahil umaangat, sobrang angat ang taas na nito, hanggang dito na. Yung kanyang outsole, covered ka, may traction ka pa rin, may kapit ka pa rin, no? Kasi umaangat dito. So dahil dyan guys, kahit pa paano okay pa rin, hindi naman tayo dapat mag-expect sa kanya ng too much kasi budget shoes naman po siya. Sa support, wala po siyang torsion plate, hindi naman po siya nalagyan ng shank plate dahil nga very affordable siya. So okay pa rin naman, satisfied pa rin ako, naramdaman ko pa rin yung support. So bibigyan ko po siya ng 8 out of 10, no? Buti nila may rigor and napaka-supportive na uppers. Next, punta na tayo sa comfort. Yun din, sakto rin yung comfort nito. No, hindi siya sobrang padded dito eh. No, dito sa likod, yes, padded siya. Yung tang, okay naman, makapal. Dito medyo nabawasan, parang prioritize nila yung gaan. Kasi guys, magaan po talaga to. Kasi nga pang point guard na sapatos siya, no? So, syempre, Spencer Dinwiddie, Guardia. So, doon nila, syempre, pinattern to kahit papano. Marami 4-foot flex, no? Napakalambot. Oh my God. Sarap. Very comfortable itong sapatos na to. Ang lambot sa loob. Step in comfort, okay pa rin. Kasi guys, ito yung quick foam na malambot pa rin naman. Unlike yung mga quick foam na dati ko nagamit, ito okay pa rin, no? Malambot, may compression marks na nga siya. Bouncy pa rin. So, okay yung step in comfort ko dito. Satisfied na satisfied ako. And yung fit nito guys talagang wide foot friendly po ito, no? Kung gusto nyo ng snug fit, tapos narrow ang paa nyo, kailangan nyo mag one size down kasi talagang wide po siya. Pero guys, huwag kayong mag-alala sa mga wide foot na sapatos kasi yun yung healthy sa tuhod, sa paa. Dapat talaga wide para may space pa yung mga daliri nyo mag-spread pag bumabagsak galing sa talon. Which is yun yung proper reaction ng mga paa para ma-absorb yung impact, para maging healthy yung tuhod natin, matagal tayo makapaglaro pa. Okay? So dahil dyan guys, fit and comfort, mataas ang ibibigay natin dito, 9 out of 10 po tayo, no? Pag siguro more padding pa, mape-perfect ko na to no? More padding lang dito sa toe area. Next, punta na tayo sa breathability. Isa pa to sa mga kanyang selling point kasi very breathable po itong woven uppers niya. So dito po, almost 90% pumapasok ang hangin. Itong nasa likod, okay pa rin naman, nasa mga 20% may pumapasok pa rin. Yung tang, kita nyo naman, full mesh po yan, na may malalaking butas po talaga. So very breathable. Bali dito guys kasi pumapasok na sobra yung hangin dito sa woven uppers, no?
mga 90%. Dito lang medyo nabawasan dito sa parang textile material. Pero okay pa rin naman, mga 20% pumapasok yung hangin. Dito malaking porsyento na naman pumapasok. Porsyento talaga no? Tagalog na Tagalog. Oh my God! Wow! Dito sa tang, kasi tingnan nyo naman, full mesh po yan. Malalaki po yung butas. Dahil dyan, breathability, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. Siguro kung lahat to woven uppers, nako, perfect na yan. Next sa cushioning, quick foam light, full length po ang ginamit dito. Ito yung quick foam light na gusto ko nga. No, sinabi ko kanina, ito yung malambot na quick foam light. Very bouncy, nandun pa rin yung bounce. Sayang nung wala lang itong torsion plate, wala lang shank plate for more energy return sana. Pero okay pa rin naman. May energy return naman po yung quick foam light. Itong quick foam light naman na to okay na rin. Satisfied na ako dito. Kasi maganda pa rin naman yung impact protection. Okay yung tuhod ko, hindi siya sumakit. Wala namang naramdaman. Though lagi ko namang sinasabi yan sa quick foam light, no? Na iba, na ganito. And very low to the ground. Mas low to the ground po ito kaysa dito sa team. Mas low to the ground po ito. Ito, considering low to the ground na to, mas mababa pa po to. Pero parang mataas, may konting hill drop, mataas dito, tapos sobrang baba. Ito kasi parang flat, itong team, parang almost the same lahat. Ito may konting taas, tapos pababa talaga, flat na talaga, lapat na lapat yung paa, you will feel fast, you will feel quick, pang-point guard na pang-point guard, napakalupit ng court feel, pero nandun pa rin yung bounce. Mataas na ibibigay natin dito, lalo kung gwardiya kayo, masayang-masaya kayo dito. Bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. Considering budget foam po ito. Pero satisfied ako, gustong-gusto ko yung kanyang cushioning setup. So last part na tayo, punta na po tayo sa price tag. Sa price tag na ko, hindi na kailangan patagalin to. Kasi sobrang niyang worth it, sobrang panalo ng performance, lalo na sa traction, okay pa rin yung support. Parang pang siya second option na sapatos. Anyway, napaka-affordable niya, lalo kung may voucher kayo, parang abot pa yata ng 2 to, baka 2,000 na lang to sakto. Napakamura, pero napakagandang performer. Hindi ka na dapat magdalawang isip. Price tag score, 11 out of 10 po ang ibibigay ko dito kasi sobrang affordable niya, sobrang bang for the buck. Sulit na sulit, yun lang, no? Sulit na sulit. Huwag kayong mag-alala, maglalagay po ako ng link dyan sa baba. Trusted seller po yan. Lazada, Shopee po yan. 361 degree po mismo. Legit na legit po yan, 100%. Kasi highly recommended po kung point guard kayo, shooting guard, hanggang sa light small forward kung gusto nyo ng magandang traction, squeaky, and pogi, maporma. Lalo na yung mga darating pang colorway nito. Pwede nyo pang ibang sports, volleyball, badminton. No? Kasi supportive pa rin naman po siya. And on a budget kayo, pasok na pasok po to. No? Pero kung naghahanap pa po kayo ng mga ibang pang-point guard na sapatos from 361 degree, maglalagay po ako ng link dito. Pakipindot lang po yan. And pakipindot na rin po yung bilog dito para ma-subscribe po kagad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos. Kung marami po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!